Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay. Evangelista Paul Mortiz. At Beth Flores po, magandang morning po sa inyo. Nararamdaman na natin yung lamig kasi tingnan mo yung mga boses namin ng Daddy Paul. Yeah. Parang mga modulated. Sinisip ko na. Matatanda na nga. Ay, inubo pa. Magandang umaga po sa inyo mula po sa mga seniors na mag-ama. At Yes. Merry Christmas po sa inyo. Alam nyo talaga na mga kaagapay, every gising is a blessing. Tandaan niyo, Amen. every gising is a blessing. So kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DZS. At dahil Lunes, syempre may awitin tayo. Ready na kayo? O unat-unat na. Pupungas-pungas pa yung ating mga mata. Madilim kasi. So, anyway, handa na po ba kayo? Mga kaagapa, ready? Sing! Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen. 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 Oh, yan. Amen. Lagi naman pong may ginagawa ang Diyos, di ba po? Yun yung ating laging pinaninindigan at Amen. pinangahawakan ngayong matagumpay na Monday. Okay. So kayo nga po yung nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 TCAS. Kung kayo po yung nakikinig gamit po ang Transistor Radio at PM Radio at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At syempre, dahil Monday ngayon, Transmitter Day. Kamusta na mga kaagapay? Patuloy tayong nagpupool ng ating mga resources, financial resources, para po sa ating transmitter, para po, sabi nga, until all have heard. Lalo na nga ngayon dito sa atin sa Pilipinas, sabi nga, hanggang bawat sulok ng Pilipinas makarinig ng DZAS. Yun ang ating layunin. Dahil ang DZAS nagbabahagi ng mabuting balita at ng kabutihan ng Diyos, 'di ba? Sa ating mga Pinoy at mga kaagapay. So, yun pong patuloy nating panalangin. So, give na tayo para po sa ating transmitter. At patuloy, nagpapasalamat tayo sa ating mga partners na patuloy, hindi nagsasawa, na nagpupuno ng kanilang piso para sa radyo, di ba? At ganun din, yung pong patuloy na nagsusuporta sa gawain ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, sabi nga ganon, yun ang dahilan ba't naririnig tayo. Tandaan nyo, naririnig tayo dahil sa support at prayer at saka po patuloy na commitment ng ating mga kaagapay dyan po sa loob ng DZS sa bawat isa sa kanila. So maraming salamat at patuloy nyo po kaming ipanalangin. O, diba? So kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, nakukuha nyo ang ating programa dyan po mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod. Mga faithful din po yan at mga committed people of God, followers of Jesus, na patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. At kung kayo naman din po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, ayan, kung mula apari hanggang hulo, nakukuha niyo po kami, naririnig niyo kami kung may meron kayong magandang internet connection. At lalo na rin po sa ating mga kaagapay na nasa ibang bansa, na Pasko ngayon, malapit ng Kapaskuhan. So patuloy na ma-encourage kayo na manangan sa Panginoon. And if ever you're coming, dadalo sa Pilipinas, naku, maging safe na ang inyong biyahe, maging memorable din ang inyong panahon with us. So hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa loob ng 30 minutes. Meron kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para po ang ating Lunes ay maging matagumpay na Monday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras
sa ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay. Dahil nga po ang December, ang ating theme, Jesu Cristo, pag-asa ng mundo. Dahil nga po sa panahon ng Kapaskuhan, may maganda po tayong pag-uusapan na ngayon. Sabing gano'n, ways to have a more meaningful Christmas. Totoo yun. Kasi nga po, minsan ang Christmas nagiging sobra sa materialism, di ba? Nagiging sobra sa gift giving. So, paano natin mapapanatiling meaningful ang ating Christmas? Ilang linggo na lang po, Pasko na, di ba? At tulad ng mga Pinoy, sabi nga, nagiging busy ang mga linggong ito sa sobrang magastos din, di ba? Kaya naman, kesa matoxic tayo sa mga pressures ng Pasko, mas magandang pag-isipang mabuti ang mga preparation at gawing mas meaningful ang ating Christmas celebration. So, ang Kapaskuhan po ay isang magandang panahon na bawat taon, puno ng mga tradisyon at masasayang memories. Panahon para mag-reflect, mag-enjoy, kasama ang mga tao na nasa ating paligid at ma-appreciate kung ano ang meron tayo. So, kung ngayon po ay nagsisikap tayong mag-simplify ng ating tahanan, iwasan ng mga sobra-sobra sa buhay, at nagnanais na magkaroon ng isang special Christmas, habang may iwasan natin yung commercialism at saka yung mga, alam mo yung gandang term yung frazzled, yung nakakagulat na mga expenses at mga pangyayari na magpiprevent sa atin na ma-enjoy ang isang tunay na masayang Kapaskuhan. Ito po yung pag-uusapan natin. Narito yung mga ilang tips kung paano natin magagawa ito. So, ready na kayo mga kaagapay? Okay. Ang una po, ayan. Ang una po natin, say no. Ayan. Say no more. Okay. Kailangan marunong tayo magsabi ng no ng mas marami. Kung tayo po ay connected sa community, lalo na po kung meron tayong mga bata, mga anak na mga maliliit pa, alam natin na madaling mapuno ang ating calendar ngayon, lalo na November at December. Nandyan po yung mga church crafts, potlucks, choir dinners, youth fellowships, Project Angel Tree, andyan din yung ayun, yung maglalagay tayo sa Samaritan Purse boxes, di ba? Samahan pa yan ng community gatherings tulad ng school, neighborhoods, mga clubs na kasama tayo, etc etc. etc. So, meron pang company parties, 'di ba? Tapos may mga extended family gatherings at mga family at saka friends. Yung mga family friends na kasama nating nagse-celebrate ng Christmas sa loob na ng, let's say, nakaraang 15 years, 'di ba? So, ang mga evenings at weekends po, madaling mapuno ng mga commitments. Kaya umupo kasama ang pamilya at pag-usapan kung anong parties ang sasamahan natin o sasalihan, ano obligation ang magi-enjoy silang gawin, at ano ang gusto nilang maging part sila. So, magkaroon tayo ng realistic amount. Ang maganda dyan, maging 1 to 2 parties lang. Okay, 1 to 2 items lang o things kada linggo. So, tanggihan na po yung ibang invitation. At don't feel bad about it. Ang salitang no, ang nag-iisang tool na meron tayo upang mapanatili nating maayos ang ating commitment at ma-enjoy ang ating Kapaskuhan. Yan para din po wag tayong mas toxic, di ba? So mas makakaranas tayo ng more meaningful Christmas kung konti lang yung ating mga commitments at tunay na mag-focus kung ano yung pinakamahalaga sa ating buhay, sa ating pamilya at nai-enjoy natin. Pangalawa, sabi nga, focus on the special relationships in your life. So kung magde-decide tayo ng mga bagay na mahalaga, isasama natin o ipapaliban ba natin ang taong to. Ganun yon. So keep the focus on the people.
Kung mamimili tayo, kung dadalo ba sa ating great-grandmother, at magdadala sa kanya ng kanyang favorite ice cream, o gagawa tayo ng costume sa isang Christmas pageant, tutulong tayo sa school o kaya sa church. At tinawin mga 10 years from now at itanong sa sarili kung ano yung nagdulot sa atin o magdudulot sa atin ng saya dahil ginawa natin ito. Okay, next, sabi niya, intentionally. Sadyaan pong maglaan ng panahon kasama po yung ating mga anak. Halimbawa, pumunta sa library, manghiram ng books, Christmas books, basahin ng mga aklat na nakaka-relate sa ating family heritage. Pwede rin mag-bake ng cookies, di ba? O maghanap ng simple paper craft na gagawin natin kasama ang ating mga anak. So, gawing simple at madali lang ito. Hindi na kailangan gumawa pa ng mga dough mula sa scratch, no? Magbasa ng isang libro kada araw o para sa loob ng isang buwan. Hindi kailangan yung mga activities ay malaki. Ang mahalaga, maglaan tayo ng panahon sa ating linggo na makasama ang ating mga anak at ito yung mga moments na maaalala nila sa tuwing Kapaskuhan. So, maglaan din ng panahon or romantic time kasama ang ating asawa, no? Magdahan-dahan na umupo, uminom ng kape, maalis sa isang coffee shop, at yung dalawa lang kayo na you can enjoy each other. So, nangingiti po ako habang binabasa ko ito. Naalala ko po kasi yung pagpili kung magdahan-dahan ngayong Kapaskuhan. Dahil una, senior na po ako at ayoko nang ma-stress sa Kapaskuhan. Yung pala, mas preferable ito at mas magiging meaningful ang ating celebration ng Kapaskuhan. At dahil nga sa pinagdaanan namin bilang isang pamilya kamakailan, nagdesisyon po ang Flores family, Floreside, na magkita-kita sa Tagaytay bilang magkakapatid. Naging panahon po ito ng kumustahan, kwentuhan at pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Oo, mga seniors na lahat, may mga medication na rin. Subalit ang encouragement sa bawat isa ay isang magandang panimula ng celebration ng Kapaskuhan ngayong 2024 para sa amin. So kaya mga kaagapay, pahalagahan ang ating mga special relationships. Sila ang pagtuunan natin ng pansin at panahon at matutunan natin magsabi ng no sa mga invitations na alam natin na magpapabigat lang ng ating schedule o magpapabigat ng ating puso. Learn to prioritize, lalo na po ngayong Kapaskuhan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen, Uliana. Ganda na naman ang sinabi. Okay. Wow. Kristo, pag-asa ng mundo ay talaga naman. Tamang paghahanda, mag-enjoy, iwasan ang mga sobra at ihanda ang magandang Pasko. Number 1, say no. Amen. Maraming party-party, club at mga pagsasama-sama, maraming paanyaya, alin ang sasalihan, tanggihan ng iba. Kunting commitment. Number 2, itutok sa tamang focus para masaya, punta sa library, maghanap ng librong maghahanda sa sambahayan, dahan-dahan ngayon sa Kapaskuhan, kumustahan at salita ng Diyos, bigyang halaga ang tamang mga kailangan sa Paskong ating ginagalawan. Amen. Tungo na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ano ang procrastination o pag-aantala? Ang hindi pagkilos ng agaran, naghihinay-hinay, tama ba ito? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Number 1, ano nga po ba ang procrastination? At bakit naman ako magpo-procrastinate? Isang uri ng katamaran. Ano po ang sinasabi ng Biblia, salita ng Diyos? Si Haring Solomon sa Aklat ng Kawikaan 6:11. Ang kunti pang pagtulog, kunti pang paghilata, kunti pang paghahalukip ng mga kamay. Sa paghiga ay ang kahirapan ay biglang darating, ang tulad ng isang bandido upang pagnakawan ka. Ang pag-aantala o procrastination ay pangkaraniwang uri ng katamaran na nagbubunga ng kapahamakan. Sa Josue 8:3,
gaano pang panahon ang iyong ipaghihintay bago ka pa kumilos upang sakupin ang mga natitira pang mga lupain? Ang pag-aantala o dagdag pang paghihintay ay uri ng hindi pagsunod. Sa Mateo 25:25, ako'y natakot na na na, ni, na maiwala ang iyong salapi kung kaya't ibinaon ko ito sa lupa. Kung minsan tayo'y masyadong napipigilan ng takot na magkamali at dahil doon naiiwala natin ng isang mahalagang pagkakataon dahil sa pag-aantala at hindi pagkilos agad-agad. Procrastination is a wrong action in a normal Christian life. Why? Efesos 5:16, samantalahin ang bawat pagkakataon sa paggawa ng mabuti, lalo na sa masasamang kapanahonang ganito ngayon. Ang time o panahon ay isang mahalagang kaloob ng Diyos sa atin, kung kaya't hindi dapat ito aksayahin. Sa Mateo 25:16, gamitin ang bawat pagkakataon sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa panahong ito na palasak na ang kasamaan. Ang panahon ay mahalagang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya hindi dapat aksayahin. Dapat itong gamitin sa lubos na paglilingkod sa dakilang Diyos para sa kanyang kapurihan lamang. Amen. Mateo 25:13, manatiling gising ka at laging handa dahil hindi mo nalalaman kung kailan ako magbabalik, sabi ni Jesus. Ang hindi mo kahandaan sa pagbabalik ng Panginoong Jesus na siyang Kristo ay ang pinakamalaking uri ng pag-aantala at espiritual na pagwawalang bahala o isang act ng spiritual procrastination. Wow, mali. Ngunit ang dakilang Diyos ay may pangako. Ang pangako ng dakilang Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod, Mateo 25:29, silang gumagamit sa magandang paraan ng mga ibinigay sa kanila ng Diyos ay dadagdagan pa sila at lalong magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit sa kanilang hindi nga tapat, kahit yung nasa kanila ay kukunin pa. Wow! Dapat laging tapat, anak, in Jesus' name. Diba, anak? Ay, oo. Totoo po yan, Daddy Paul. Alam niyo po, maganda yung discussion ng dad kasi po, yung minsan hindi natin napapansin na yung mahalaga ang oras, mahalaga yung time. Tandaan natin, ang pera pag nawala, pwede nating paghanap buhay, pwede nating ibalik. Pero ang oras, pag nawala, hindi na yan mababalik. May balik. Oo, so napakahalaga po na huwag tayo magpa-procrastinate. Ang ganda ng word, no? Pag-aantala. Amen. Huwag tayo magpa-procrastinate. Will, sabi nga, ang oras, bawat oras, sabi nga, now is the time. Diba, sa kaligtasan, now is the time of salvation. Hindi sinabi ni Lord na tomorrow is the Bukas. time of salvation. Next week, hindi. Now. Mahalaga yung now. Ano yung gagawin natin ngayon? Ano yung, yun nga, napakahalaga rin yung pagpa-prioritize. Saan natin itutuon ang ating oras, ang ating panahon, na alam natin eternally significant. Yun po yun. So, maging sa ating personal na buhay, di ba po, wag na yung tatamad-tamad. Ang mga Pilipino pa naman, ang hilig, o bukas na lang. Hindi lang yung tatamad-tamad, Dad, yung, bukas ko na lang yung gagawin, bukas na lang. Pag-aantala nga. So, yung kabubukas, hindi na nagawa, di ba po? Di lalo na pag, halimbawa, mga deadlines yan sa work, halimbawa, kaya sa school, hindi mo nagagawin. Pagkatapos, saka pag bagong mag-deadline, saka kakataw, matutoxic ka lang, di ba? So, mas maganda po talaga yun. Di lalo na ngayon, bawal na yung procrastination, bawal na yung pag-aantala. Dahil hindi natin alam kung kailan darating si Lord. Alam natin, nakikita na natin sa atin pong paligid, malapit na, di ba? Talaga, amen. So, dapat po tayo ay handa lagi. We make the most out of our time na ipinagkatiwala ni Lord sa atin. Tandaan, ang time din po ay treasure yan na kailangan nating pangalagaan. Di ba po? So, yun po yung ating pong take home ngayon. Okay. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat talaga po, Lord.
ang bawat oras mahalaga, ang bawat minuto, bawat segundo. Amen. At yun po ay pinagkatiwala mo sa amin. So Lord, wag po nawa kaming magpo-procrastinate. Lalo na po, Panginoon, pag andyan ang Holy Yes, Lord. Spirit at may sinasabi sa amin na dapat na namin ginagawa, dapat po gagawin na namin. Baka we are missing the opportunity, lalo na po sa pag-share ng iyong mabuting balita. So Lord, today, salamat po nga birthday po ng aming mga kaibigan ngayon. Una, ang aking pong inaanak, aming pong inaanak si Lea Ledesma Saa. Salamat po, Panginoon, for her life. Thank you, Lord. Salamat po sa ginagawa nila ni Manolo bilang taga-manage ng OMF Guest House sa Calapan. Salamat po dun sa Yes. ministry na yon, Panginoon, na nagbibigay ng kapahingahan sa mga lingkod mo, sa mga pastor na napapagod. It's always a joy, Panginoon, na to be part of what they're doing at makadalaw din sa kanila. Lord, salamat po. Thank you, Lord, for her life. Lord, ganun din sa aking parang kapatid ko na. Kasi magkamukha po kami, Panginoon. Si Malu Arosena. Salamat po sa kanyang buhay, kanyang pamilya at kanyang pagmamahal sa iyo. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Ganun din po si Herlina Palivino, si Erlinda Bartolome, si Jean Medina Jeronimo, si Ana Manapat. Ganun din po yung mga kaibigan namin na si Mick Key, si Roy Gomez, Panginoon. Salamat po sa Yes. kanyang buhay. Pagpalain mo po siya, Panginoon, at buong pamilya. Ganon din po yung kasama namin sa clinic, sa St. Luke's, si Divina Liwanag. So Lord, thank you po sa kanilang mga buhay at yung mga kaibigan namin, Panginoon, na hindi man po namin nabanggit na ngayon din po ang kanilang birthdays. Alam po namin, Panginoon, nakasulat din po sila sa puso mo, and you will also bless them and make this day a special day for them. So Lord, salamat po dahil sa iyo po pwede kaming manangan at sa iyo po meron kami laging pag-asa. Marami pong salamat. Panginoon, marami po salamat sa iyong mga salita na tunay na ikaw ang nagbibigay. Kung kaya't talagang mayroong makadiyos na liwanag na iyo pong ibinibigay sa amin. At salamat po, dakilang Diyos. Lagi kaming sa iyo'y magtatapat at pagagabay sa iyong makadiyos na liwanag upang hindi kami malampasan. Amen, amen, amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, mga kaagapay, talagang make every moment of our life counts. Kasi alam natin, every gising is a blessing, di ba po? Yun ang katotohanan. Di ba, Dad? Minsan, Amen. palagi na lang nating, ang tawag nito, isinasa isang tabi yung dapat nating ginagawa. Mm-mm. Kaya yun, naglilid din po yun sa atin sa mga, ang tawag natin dito, toxicity ng ating buhay. So, pag binigyan ka ng Panginoon ng time, halimbawa tayo, buhay pa tayo, let's do our time. Let's use our time for His glory and honor. That's a Huwag choice. na ipagpabukas. Opo, wag na ipagpabukas. Laging ngayon, every day. Kasi hindi natin alam when the Lord will come, and we know He is coming soon. So make every moment count. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. Choose wisely, kaya nga lagi nating sinasabi, at lagi ko kayong pinapaalalahanan, life is not a series of chances. It is a series of choices. Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, ganun din po kasama natin ang Kuya Benji Mosura, ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio, TV, ProdTech, Bukawi Transmitter, at pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay